Madalas sinasabing may mga mata na nakakakita sa mga hindi naman dapat nakikita. Pero para kay Mia Cruz, hindi na yon bago. Sanay na siyang may nakikitang mga anino, mga matang nakasilip sa pintuan, mga ngiting hindi naman dapat nandyan. Pero nung araw na nakilala niya si Ella, doon niya lang naintindihan na may mga spiritong pwedeng maging kaibigan. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Tahimik lang talaga si Mia. Isa lang siya sa mga ordinaryong estudyante ng Northfield High. Hindi sikat, hindi rin outcast. Palagi siyang nasa pinakadulo ng silid, sa tabi ng bintana. Yung pwesto na laging malamig kahit tirik na tirik ang araw. Isang Lunes habang abala ang klase sa ingay at tawanan, napansin ni Mia na may nakaupo na sa tabi ng kanyang upuan. Tahimik, maputi at mahinhin. At sa kabila ng lahat ng ingay, tila tanging sila lang ang nasa loob ng silid. Hi! Bati ni Mia sabay ngiti. Hello! Sagot ng babaeng may malambing na tono. Ako nga pala si Mia. Ngumiti rin ang babae. Ako naman si Ella. Walang kakaiba, normal lang. Pero sa araw na yon, parang may biglang umigop ng init sa paligid. Habang tuloy-tuloy ang klase, napansin ng mga kaklase ni Mia na parang may kinakausap siya. Mahina lang at pabulong, pero halatang may kausap siya sa tabi ng kanting upuan. Uy, sino kausap mo? Tanong ni Bea, sabay tawa. Napatingin si Mia, ha? Wala, seatmate ko lang. Napakunot noo si Bea. Seatmate? Wala naman nakaupo dyan. Ngumiti lang si Mia at umiwas ng tingin. Tumingin ulit siya sa kanan at nandun pa rin si Ella, nakatitig sa kanya at nakangiti. Huwag mo na lang silang pansinin. Basta kausapin mo lang ako, ha? Kinilabutan si Mia. Hindi na bago sa kanya ang ganitong pangyayari. Madalas siyang nakakakita ng mga hindi totoo. Pero si Ella ay iba. Mainit ang kamay nito nang magkamali siyang hawakan. Parang buhay na buhay. Kinabukasan, mainit ang araw pero malamig pa rin sa loob ng silid. Maingay sa unahan. Nagtatawanan sina Bea at Carlo habang